Welcome to RNDWay Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Hindi na ito ordinaryong military exercise. Hindi na ito simpleng training at hindi rin ito basta paghahanda lamang. Dahil sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, tahimik pero mabilis kumakalat ang US Marines mula Northern Luzon papuntang Visayas hanggang sa Palawan at West Philippine Sea, at ang ginagawa nila hindi simpleng deployment kundi isang bagong military strategy na posibleng magbago kung paano haharapin ang krisis sa buong Indo-Pacific region. Habang papalapit ang balikatan 2026, mas nagiging malinaw, ito ay hindi na lang exercise, ito ay isang rehearsal para sa posibleng crisis. Sa pinakahuling ulat, nagsagawa ang US Marines ng tinatawag na Distributed Maritime Logistics Operation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang, hindi na sila nakakonsentrate sa isang malaking military base. Sa halip, kumalat sila sa iba't ibang isla, iba't ibang ports, iba't ibang forward locations, parang chessboard, pero ang buong Pilipinas ang battlefield. At bawat isla, posibleng maging strategic posisyon. Sa modern warfare, ang malaking base ay malaking target. Isang missile lang, isang drone strike lang, pwede nang mawala ng capability ang isang force. Pero kapag kalat-kalat ang units, mas mahirap silang hanapin, mas mahirap silang targetin, mas mahirap silang pabagsakin. Ito ang tinatawag na flexible, mobile, and survivable forces. At ito ang bagong mukha ng modern warfare. Halimbawa, may US at Philippine forces sa Northern Luzon, Palawan, Visayas, at Western Philippines. Magkakalayo sila, pero kailangan pa rin nila ng fuel, ammunition, food, medical support, equipment maintenance. Dito pumapasok ang distributed logistics, hindi na iisang malaking supply base, kundi maraming maliit, mobile, at mabilis na supply points. Ibig sabihin, kahit magkakalayo ang units, hindi na puputol ang kanilang operasyon. Hindi aksidente na sa Pilipinas ginagawa ito. Una, geography ng Pilipinas, mahigit 7,000 islands. Eksaktong kapareho ng posibleng battlefield sa Indo-Pacific. Pangalawa, strategic location, malapit sa West Philippine Sea, Taiwan Strait, South China Sea, at major sea lanes. Kung may mangyaring crisis sa region, Pilipinas ang magiging sentro ng galaw. Oo, malaki ang koneksyon nito sa balikatan 2026. Ang ginagawa ngayon, parang preparation phase at sinusubukan kung gaano kabilis mag-deploy, gaano ka-efficient ang logistics, at gaano ka-reliable ang coordination. Hindi na ito simpleng amphibious landing at live-fire exercise. Dahil mas advanced na ngayon, mas realistic, mas malapit sa totoong senaryo. Hindi lang host ang Pilipinas. Aktibong kasali ang Armed Forces of the Philippines at nakikibahagi sa logistics planning, deployment routes, at modern operational concepts. Malaking bagay ito sa AFP modernization na tuto ang Pilipinas, sa high-tech operations, fast-paced deployment, at modern logistics warfare. May malinaw na mensahe ang ganitong galaw, ibig sabihin, handa ang US at Pilipinas. Handa silang mag-deploy kahit saan. Hindi sila madaling targetin, hindi madaling i-disable. At isa itong deterrence signal. Ibig sabihin, kung may magplano ng aggression, mas magiging komplikado ang kanilang plano. Sa modern warfare, speed is everything. Sa training na ito, tulad ng rapid deployment, equipment transfer between islands, temporary supply points, at multiple transport methods, tulad ng ships, aircraft, at small vessels. Ang goal, unpredictable forces. Hindi na malalaking bases ang focus ngayon. Mas pinapaboran ang small teams, highly mobile units,
at self-sustaining groups. Perfect ito sa island environment ng Pilipinas dahil mas flexible, mas mabilis, at mas mahirap targetin. Bagamat hindi direktang sinasabi, malinaw ang koneksyon. Kung may tensyon sa West Philippine Sea kung saan kailangan ng dispersed deployment, kailangan ng logistics support, at kailangan ng survivable forces, ito mismo ang sinasanay ngayon. Malaki ang papel ng EDCA sites. Ito ay nagiging forward operating locations equipment storage at deployment jump points. Sa distributed logistics, mas mahalaga ang maraming access points. Hindi lang US ang nakikinabang. May benefits ang Pilipinas tulad ng modern military training, advanced logistics knowledge, better interoperability, at infrastructure development. May mga concerns din. Posibleng maging target ang Pilipinas dahil sa issue ng sovereignty at environmental impact. Pero sinasabi ng iba, mas mahalaga ang national defense, deterrence, at regional stability. Ang ginawa ng US Marines sa Pilipinas, hindi simpleng exercise, isa itong preview ng future warfare. At sa bagong strategy na ito, ang Pilipinas, unti-unting nagiging strategic center ng Indo-Pacific. At ngayon, ang tanong, handa na ba ang Pilipinas? Handa ba ang AFP sa ganitong level ng operasyon? At paano mababalanse ang national interest, security, at regional dynamics? Habang papalapit ang Balikatan 2026, mas marami pang developments ang darating. At ito ang patuloy nating babantayan. Mega shoutout sa lahat ng ating taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.